pasensya na sa video na to pero maaring marami yung matatamaan nito, including myself. Lalong-lalo na sa mga newbie runner pa lang. So hindi maiiwasan sa pagsisimula natin or pagiging runner natin na ikukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Lalong-lalo na kung meron tayong kasabayan sa pagsisimula tapos halos ganun lang din yung ginagawa nila pagdating sa training. Now makikita mo na ang bilis nilang mag-improve tapos ikaw hindi ganun kabilis. Ikaw naman medyo nade-depress kasi nakikita mo yung improvement nila relative sa improvement mo. Magiging ipokrito ako kung hindi ko sasabihin na from time to time naiisip ko yon. Pero you have to take into account na maybe yung taong yan may history of being an athlete. Baka active talaga yung lifestyle niya before nag-running. Tapos ikaw na hindi naman ganun ka-active, sedentary yung lifestyle, palaging nakaupo sa trabaho, mas mangangailangan talaga ang katawan mo ng mas mahabang oras para makita or mag-improve. Aside from that, ang sport na to is you versus you. Kaya nga nagustuhan ko to kasi yung dati nagbabasketball ako, hindi naman ako kagalingan, so hindi ako napapasahan ng bola, hindi ako nakakascore. So dito sa running, iba siya kasi individual. I have all the chance na gawin yung best ko. Pero I have to admit na nung nagsisimula pa lang ako sa low heart rate training ko or zone 2 training ko, which is around 9 to 10 minutes yung pacing ko or mabagal talaga yung pacing ko. Merong isang moment na meron akong nakasabayang tumatakbo rin. Tapos relatively, mabilis siya sa pacing ko. Now, nakailang ulit na kaming umiikot doon sa baywalk namin kung saan nagja-jogging kami. Tapos nakailang beses na rin siyang mag-overtake sa akin. So, pumasok sa isip ko, subukan ko nga tong habulin. So yun, hinabol ko. So, umandar yung ating ego. Hindi pala atin, kundi aking ego. Sinubukan ko lang, bale isang beses lang naman. Binawian ko siya. Kasi alam ko mas mabilis ako sa kanya. Pero yun nga, hindi ko ginagawang habit na magmabilis sa isang training lang. So, ang training ko, as I've said, 99% easy run lang, zone 2 training lang. So yung 1% na yan sa race day na yan. Or paminsan-minsan, yun nga yung sinabi ko na strides. Ginagawa ko around 8 to 10 seconds na strides. So by the end of my easy run, the last kilometer, nagkakaroon ako ng strides. So burst of 8 to 10 seconds na binibilisan ko. Para at least man lang, merong ideya yung katawan ko kung paano maging mabilis. Now anyway, yung pinaka-takeaway ng video na to, since nasa running era na tayo, wag kang masyadong padala sa mga Strava post or mga social media post ng kanilang mga takbo. Kung saan mabilis sila, tapos yung caption nila is easy run lang. Wag kang masyadong, or wag mo ikumpara yung sarili mo. Maging consistent ka lang sa training mo kahit gaano pa man kaliit yung improvement mo. Progress is progress. Yun nga yung iniisip ko palagi, make running fun, hindi painful.